eto pa po, bukod po diyan mga kababayan na mag-iinit ang DDS, ang ulo ng mga DDS, sabi ni Chay-Chef sa inyo, lagot kayo. Reminder, bawasan ang banners, pati like, share, and subscribe notes. Utos sa taas. Sino nasa taas? Uy, wala naman, kisame naman to eh. Hindi, kasi kapag yung ano, yung tuloy-tuloy yung ganyan, natatabunan eh, yung mga komento na mismong tugma doon sa pinag-uusapan natin. Napatingin ako doon sa taas, Chai-Chair, ha? O anyway, mga bossing, ngayon, um, lalong mag-iinit ang ulo ng mga DDS. Bakit to, mga kababayan? Eh, si Bato kasi, talagang gusto pang idiin. Bumaliktad na ba tong si Bato? Bumaliktad na si Bato. Tingnan nyo, pakinggan nyo mga kababayan, mukhang gustong idiin si dating Pangulong Duterte. Bakit daw ho? Mababad trip sa iyo, Bato, yung mga DDS. Bakit? Kasi po tingnan nyo, pakinggan nyo yung sasabihin ni Bato de la Rosa. So at kung 2016, kung gumawa sila ng kalupuhan panahon na yun, dapat investigahan. So, dapat daw pong imbestigahan pati yung 2016. Nako, ayaw ng mga DDS niyan. Ang gusto ng mga DDS yung tipong mga malamarkuleta. Yung tipo bang 2019, ay nako, iibahin bigla yung usapan. At tapos kailangan ng investigasyon kapag kay Marcoleta 2022 pataas lang. No? Ayaw ng mga DDS ng ganyan. No, pili, selective ho, mga bossing. Ayaw nilang makakarinig na merong kabulastugan na nangyayari o nangyari doon sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Di ba, Rosalinda Blas? Yari ka niyan, Bato. Baka mamaya ang isigaw ng mga DDS sa'yo, Bato, inilalaglag mo si dating Pangulong Duterte. Nararapat lang sa iyo na ikaw na ang pumunta doon sa ICC at iuwi si dating Pangulong Duterte. Baka sabihin, swap na lang tayo. Swap na lang kayo ni dating Pangulong Duterte. Eh kaso hindi naman papayag. Lahat kayo papasok dyan. Si Bungo, ikaw, kailan kaya, ano? Kasi nabanggit ho ni dating Senador Trillanes si Tobats daw ho, mga kababayan, hindi daw ho malayo na mga bandang Disyembre, bago matapos itong taon na ito. Ay naku ha, malapit na po yan, mga kababayan. Malapit na po iyan, mga bossing. Ano na ngayon? Nobyembre 5. Ilang days na lang, 25 days na lang ho. Disyembre na. May ano na yan, may nginig na ho yan kay Bato de la Rosa, mga bossing. Tapos masisigawan pa ng mga didis, sumama ka na doon, hinayo pa ka. Nilalaglag mo si dating Pangulong Duterte. Sabi ni Maria Teresa Bantay, mga pretenders lang ang mga yon. Kunyari, nasa side sila ni PBBM. Pero ang totoo, pagkukunwari lang yan, kagaya ni Rubin. Si Bush Ruben. Si Bush Ruben. Ano? Puro chitsa ho, mga bossing. At tuloy mo ba to? Hindi dapat ilimit, sir, dun sa 2025 during the time of... Wala kang pera ng bayan yan, pera ng bayan. Ha? Pagka ito sinunod, mga bossing, na imbestigahan lahat, no? Na walang pipiliin ho. 2016, 2012, sama lahat yan. Nako po. Mukhang lalong madidiin ang dating Pangulong Duterte dito. Ay, hindi, siguro. Siguro ho, mga kababayan, si Bato o si Tobats nagpapasikat sa Pangulo. Baka mailigtas siya, no? Pangulo, ito, kampi ako sa inyo. Hanap natin ang corruption, kampi ako sa inyo. In fairness kay Bato de la Rosa, mga bossing, hindi ko narinig ang pangalan nito na nasangkot po sa mga korupsyon. Hindi, totoo lang ho, no? Ayaw naman natin na gagawa tayo ng kwento. Si Bato de la Rosa, magnanakaw din niya. Ayaw natin ng ganun. Sa totoo lang ho tayo. Di ba? In fairness ho, kay Bato de la Rosa, hindi ko po narinig na nasangkot ito sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, mga bossing. Yan. Kaya lang, doon po sa mga ubusan
ng mga kapwa natin Pilipino, ayun, nangunguna po, no? Sabi ni May and Reyes, and Haynes Reyes, weak leader, wala pang nakukulong, puro lang investigasyon, ubos na ang pera ng bayan, BBM, mahina talaga. Uy, nakakulong si dating Pangulong Duterte, nakakulong si Kibuloy, ano po, tapos mukhang papasok na si Chavit Singson, mukhang papasok din si Bongo. Hindi naman kasi basta-basta ang Pangulo. Ang Pangulo kasi hindi bara-bara na kagaya ni Duterte. Si Duterte, eto meron akong papakita sa inyo. Manila Manila paper. Kiningin ng ay sorry. Anak ng tinapang Manila paper na 'yun. 'Di ba? Manila paper may mga pangalan. Wala naman pala katotohanan yung mga nakasulat doon sa hinayupak na Manila paper ni dating Pangulong Duterte. Ano ngayon? Wala. De Lima, ano nangyari? Labas na. Kasi madalian, huy. Pangkupal style lang, huy. Yung style nung dating Pangulo, eh. Yung tipo bang, sige, trip ko yan. Sige, sulat mo yan. Trip ko yan. Sige, hulihin mo yan. Eto, kinukuha lahat ng makukuhang ebidensya para kapag kakulong, kulong agad. Para kapag ipinasa sa judge, wala na kawala. 'Di ba? Tingin ko kayo mga DDS, sa susunod sa susunod, May, baka next month, iiyakan mo din itong si Bato de la Rosa. Pag ito, pumasok na sa naku po, malamang magsisigawan, no? Malamang uy, wag mo madaliin, baka pumasok agad baka pumasok agad si Bongo. Lalong-lalo na si Bongo at si Chavit ang kauna-unahang may mga kaso. Sa ombudsman pa yun Kalma lang. Papasok at papasok din yan. Gawa na yung kulungan eh. Kailangan lang is maplantyang maigi lahat. Di ba, Nash Ricafort? Si Duterte kasi nag-iimbento lang ng kasuhan, tapos dadaanin sa sindak mo. Ayun, walang nangyari. Di po ba? Magkakaso ka na, trabahuhin mo na na maayos. Kumpletuhin mo na yung ebidensya. Na para pagdating doon sa korte, pag binasahan ng hatol, oblo talaga. Di po ba? Hindi pwede dito yung style ni Duterte na madalian. Hindi pwede dito yung bara-bara na style ni Duterte. Kailangan slowly but surely papasok sa oblo. Di ba? Si Bato, eto, malamang din to. Malapit-lapit na din to. Pumasok sa oblo. Yun nga lang. Sa ICC. Isang bagsak daw tayo. Nakakalimutan na daw natin kasi. Yung pagsigaw ng suled. Isang bagsak. Suled! Huwag niyong kakalimutan yung heart na kulay green tsaka yung kamao. Diyan sa comment section. Sasabayan mo. Basta, suled pa din kami. Duterte pa din kami. Basta Duterte pa din kami. Yan. Tapos sasabayan nyo pa, lalagyan nyo pa, kahit anong paninira ninyo sa mga Duterte, Duterte pa din kami.